Ba't naman, kumbaga, ganito. Oh, yung kanyang damit, ito, short sleeve, tapos hanggang dito. Ngayon, ang mga kinakasal, hinihila-hila pa, oh. Ang haba. At yung lalaki, nagkakandalito-lito sa pagtatanggal nung nasasabit na nung ikakasal. Sabi ng sugo ng Diyos, simple lang Simple lang kami. Kaya pag titignan mo yung aming picture, parang hindi kasal. Hindi ka maniniwalang kasal. Ngayon may mga tapal-tapal pa dito, may mga pinapato, may ginaganon, kaya pag kiss the bride, bubuksan, gaganon. Totoo yan. Ngayon, wag naman magagalit sa akin yung mga naganon. Sinasabi ko lang yung karanasan ko. Baka hindi nyo na ako batiin mamaya. Sabi ng sugo ng Diyos, simple lang ang kasal Opo, biyaya ng Diyos, simple. Sa kapurihan ng Panginoon. At nang kami bigyan mga kapatid ng regalo para sa amin, hindi na namin tinanggap. Bakit? Bakit mo patatanggapin? May biyaya ka ng Diyos. Hamo na. Para magamit sa gawain. Amen. Mga kapatid, biyaya ng Diyos. Ako hindi ako matuos Hindi matuos. Wag nang okay lang yan. Ang may pananampalataya, hindi ka magiging matuos kasi alam mo, bibigyan ka ng Diyos Tunay. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Bakit ka magtutuos? Alam mo naman ang Diyos na nagpapahala. Kaya nga, mga kapatid, ako naniniwala, ang sugo ng Diyos ay talagang apostol ng Panginoon. Kaya pag sinabi niya, puntahan mo, pupuntahan ko talaga. Kahit ako nag-iisa. Bakit? Sugo ng Diyos Utos ng salita ng sugo ng Diyos yan. Ang dami kong masasabi sa inyo, mga kapatid. Kagaya halimbawa yung inutusan ako dahil wala na kaming halos yung mga rep noon nang siya nagbi-business pinagbibenta na. Hindi na babayaran. Hindi niya masigil dahil kaibigan niya. Madaling araw pa. Sabi ng apostol, dito, bababa ka doon sa may Valenzuela. Diretsuhin mo yun. Pagdating doon sa may bandang dulo, kakanan ka. Maraming sasakyan yun. Yung sisigilin ko. Pero mag-iingat ka dahil maraming aso yan. Mga kapatid, biyaya ng Diyos, pinuntahan ko yun. Kahit ako nag-iisa. Hindi ko kilala yung tao. Naku, nagkakape. Dala ko yung check-in talbog. Sabi ko, Mr. Salazar, kaya yung check-in nyo namang inisyo, talbog kako, maawa naman kayo sa amin. Kaya na nga ho, ibinebenta yung mga kahit rep. Ayan, nakuha nyo nga yung rep. Para lamang may pantuso sa pangangailangan namin. Alam nyo naman, mga misyonero kami. Bakit naman ho talbog? Sabi niya, ganun ba? Alam nyo namang wala siyang pondo ron, ganun ba? Tingnan nga. Eto, pinakita ko lang, pero hindi ko pinahawakan. Ba't tayo mo kanya ibigay sa akin? Ikaw, wala kaming ebidensya na kayo nagpapatalbog ng cheque. Naku, nanginginig. Siguro sa lolo niya, balak at akong idemanda nito Nanginginig. Mga kapatid, biyaya ng Diyos. Pagkatapos nung nagbayad siya. Lord. At nag-usap yata at ang sugo. Sino ba yung pinadala mo sa akin yung people? Ang tapang-tapang. Depende lang yung tapang. Mga kapatid, sa biyaya ng Diyos talagang sa kaaway, matapang tayo. Pero sa kapatid, iba ng istorya yan. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Pag sinabi ng sugo ng Diyos, bakit? Salita ng Diyos yun Kaya nga sabi ni Pablo, unang Korinto, 9:1-2, kung sa iba hindi ako apostol, sa inyo gayon ako. Sabi nga noong natiwalag, yang si Ose, kung ano sabihin ni Perion, ginagawa. Pag sinabing tumalon, tatalon. Kumbaga sa building, kahit nasa building, tatalon pa. Mga kapatid, hindi ka naman uutusan ng sugo ng Diyos na ikasasama mo Sila. Pero ang sugo ng Diyos, hindi. Purihin ang Panginoon. Nakita nila. At sa biyaya ng Diyos, aking nagpapasalamat. Kung dumating man sa amin ang biyaya at pagpapala ng ministeryo, sapagkat yung salita ng sugo sa ganang akin, yan ay salita ng Diyos. Ginamit lamang ang sugo ng Diyos.
Kaya yung ating mga naririnig, isagawa natin yan. Kahit dito sa konbensyong ito, ang daming salita ang sugo ng Diyos sa atin. At pag gagawin natin yan, pagpapalain tayo ng Diyos. Tingnan yung mga sumunod, kahit sa mga ministro, kinahabagan ng Panginoon. Ay yung hindi naging masundo rin, hindi rin. Yung mga young people na nagtalaga, kinahabagan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, tayo makatotohanan. Dapat makatotohanan. Sabi ko, biyaya ng Diyos. Ang aking mga anak, lahat yan, sa ministeryo yan. Thank you, Lord. Iginugroom namin sila, iginagayad namin sila para sa ministeryo. Bakit? Nakikita namin ang higit na mabuting biyaya ng Diyos na ikaw ay gamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Tunay. Eh yung anak ko nga, parang ipagtatapat ko to sa inyo, iniwanan ko siya ng 1,000 US dollars. Kahit pa paano naman may nagbibigay sa amin. Sabi ko, anak, ito 1,000. Sina Pastor Jojo, Pastor Tess, napakamaalalahanin at very supportive sa kanya. Alam ko yon. Katunayan na magpunta ng Las Vegas, binigyan pa ng pabaon ni na Pastor Jojo. Ngayon, bago ko umalis doon, kako ito, anuhin mo to, itabi mo to. Siyempre, bilang ama, nadarama ko yung pagmamahal ko sa anak ko. Kako ito, itabi mo to. At nung umuwi na ako rito, sabi mga kapatid, tinetext ko, sabi ko sa kanya, kamusta, nabawasan mo na ba yung pera mo? Hindi pa po. Ilang linggo tinetext, walang bawas daw talaga. Bandang huli mga kapatid, tinext ko ulit. Kamusta na anak? May bawas na ba? Ipang tetext giving ko yun eh. Ang gulat ko talaga. Para ako natulala. The Lord. Tanong ako ng tanong kung nababawasan pala ipang tetext giving. Pero siyempre, ayaw ko magpahalata na para akong nabigla. Pero, siyempre bilang magulang at bilang mananampalataya at bilang ministro pa, saludo ako sa anak ko. Amen. Sabi ko, Praise the Lord. alam niya na yon ay part ng pag-ibig ko sa kanya bilang magulang.